Libo-libong residente mula sa Leyte at Samar ang natulungan ng Iglesia ni Cristo sa isinagawang malaking lingap sa mamamayan sa Tacloban City. Halos 10 oras ding tumagal ang pamamahagi ng relief packs sa mga residente ng Tacloban na halos hindi na raw mabitbit ang mga tulong na kanilang natanggap. May live report si Mar Gabriel. Yes, Eli, sa kabila nga ng masamang panahon, dinagsa pa rin ng libo-libong residente mula sa iba't ibang lugar sa Leyte at Samar ang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo dito sa Leyte National High School dito sa Tacloban City. 150,000 goodwill bags ang ipinamahagi ng INC sa mga naging biktima ng Bagyong Yolanda. Todo-todo naman ang pasasalamat ng mga residente, lalo't kailangan daw nila ngayon ng ganitong tulong sa mga panahong ito. Sa dami ng relief packs hanggang sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang pamamahagi ng relief goods dyan sa Leyte National High School. At sa mga oras na to ay nasa ika-8 oras na nga yung pamamahagi na sinimulan kaninang alas 10 na umaga. At inaasahang matatapos yan hanggang mamayang alas 8 pa. Kaya tinatayang aabutin niya ng 10 oras. Dahil dito halos hindi na mabuhat ng mga residente yung sako-sakong relief packs na kanilang tinanggap mula sa INC. Gaya ng lingap na isinagawa ng INC noong Nobyembre dito sa Tacloban, nagsagawa rin sila ngayong araw ng medical at dental mission para sa mga residente. Ang 60 taong gulang na si Aling Sancilita Sanchez, makaraang makakuha ng relief goods, sinamantala na rin ang pagkakataon para maipa-check up ang kanyang ubo at ang iniindang UTI. Galing pa daw kasi siya sa bayan ng Baybay sa Leyte, na halos hindi na raw nararating ngayon ng tulong mula sa gobyerno. Si Josephine Jaime naman isinama pa ang 2 anak para maipa-check up ang ubo at sipon ng mga ito na mahigit 1 linggo na raw pinagdudusahan ng mga bata. Bukod sa mga residente, masaya rin naman ang mga volunteer na health workers ng INC na nakiisa sa aktibidad. Lalo't muli na naman daw silang nakapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ayon naman kay kapatid na Glicerio Santos Jr., pangmatagalang tulong daw ang hatid ng INC sa mga naging biktima ng Bagyong Yolanda. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung naging pahayag. So kapatid na yun, ito magiging modelong komunidad para sa mga biktima ng Hindi Bagyong lang Yolanda. ito ang pinakahuli. Okay. Ang modelong komunidad natin nandito sa Agusan, nasa Maligaya, nasa San Miguel, Bulacan. Marami tayong ganito na talagang model community. Sisikapin natin ito maging model community rin. Sa mga pagsasaka. Yun nga, pagtatanim ng palay, gulay, mga bearing trees, iba't iba pa. Pero gaano kalaki yun, sir? Ay malaki ito dahil sa 3,000 hectare ito eh. Siguro 40% niyan ay mapupunta sa rice. Yung rice na pan-Japan. Samantala, Eli, ayon sa PNP, may tuturing na generally peaceful ang idinaos na programa ng Iglesia ni Cristo dito sa Tacloban City. Wala naman daw kasi silang naitalang anumang untoward incident sa aktibidad. Nasa 300 pulis din yung ipinakalat ng Tacloban PNP doon sa venue. Katuwang naman ang Scan International na siyang nagbigay ng seguridad at nagsaayos ng daloy ng trapiko. Samantala, Eli, maidagdag ko lang, nagkaroon ng nakaranas kami ng problema 3G at 4G signal dito sa lugar, kaya nagkaroon tayo ng medyo technical problem, kaya na-delay yung paghahatid natin ng mga video mula dito sa Tacloban. Pero Eli, lilinawin ko lang, 3G at 4G yung nagiging problema rito, hindi yung 2G na siyang ginagamit ng mga cellphone network, no? At yun nga yung na-experience natin problema, pero ngayong hapon nagawa pa rin natin ng paraan na makapagpadala ng mga materyales diyan sa ating tanggapan sa Quezon City. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Tacloban City. Balik mo na sa Mar. Yes, Eli. So sa ngayon, ano ba talaga ang totoo sa report na kompleto na ba yung serbisyo naman sa kuryente diyan sa Tacloban? Eli, sa pag-iikot namin kagabi, merong lalo na dito sa downtown, yung mga malalaking establishment, meron ng mga kuryente. Pero yung mga residential dito, yung mga residential houses, ditong ating mga kababayan, yung ilan, wala pang mga supply ng kuryente. At yung mga malalaki lang na
establishment ka, yung may supply ng kuryente mula dito sa At yung iba naman gumagamit pa rin hanggang sa ngayon ng mga generator set para may pagpatuloy, lalo na yung kanilang mga negosyo. At yun nga, Eli, medyo hanggang sa ngayon rin nagkakaproblema pa rin sa 3G at 4G signal dito sa lungsod. So, mali pala yung binabanggit ni Energy Secretary Jericho Petilla na 100% ay may supply na ng kuryente ang Tacloban at buong Leyte. Eli, alam ko ang binabanggit noon ni Secretary Jericho Petilla ay 100% na naibalik yung supply ng kuryente dito sa mga main line nila. Ang paliwanag kasi nila dyan, once na naikabit na nila itong kuryente sa mga main lines, obligasyon naman nitong mga residente yung pagpapakabit na dahil kailangan pa nilang kumuha ng mga clearance, mga safety clearance para umabot sa kanilang bahay yung kuryente mula dito sa main line ng nitong ikinabit ng nila Secretary Jericho. So, lumilitaw talagang hindi pa balik sa normal yung pamumuhay ng ating kababayan diyan. Eli, hindi ganun kabilis yung naging progreso dito simula nga nung tumama ang Bagyong Yolanda noong Nobyembre. Kapansin-pansin sa airport pa lang, maging airport hindi pa rin isasaayos hanggang ngayon. Mano-mano pa rin yung nagiging sistema na nakita namin doon nung tayo dumating dito nung mga nakaraang araw. At bagaman malinis na yung mga kalsada, talagang yung ibang madadaanan mong gusali, kitang-kita mo pa rin yung naging epekto nung paghagupit dito nung Bagyong Yolanda. Okay, maraming salamat kay Mar Gabriel live nag-uulat mula sa Tacloban City.